mastermind na si J.M. Perez umamin na. Nahaharap ngayon sa double murder complaint ang asawa ng hinihinalang utak sa likod ng pagpatay sa mga online seller na sina Arvin at Lerma Lulu. Ang pag-unlad na ito ay kasunod ng investigasyon ng Philippine National Police o PNP na may inisyal na ebidensya na nagpapahiwatig ng pagkakasangkot niya sa krimen ayon kay PNP PRO3 Regional Director Police General Ritrico Maranan. Iminumungkahi ng mga pahayag ng saksi at iba pang ebidensya na naroroon siya sa mga pag-uusap sa pagitan ng mastermind na kinilala bilang si Anthony Lemon at ng mga upahang gunmen. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Bureau of Immigration para sa isang lookout bulletin para mamonitor ang kanyang kinaroroonan. Sina Arvin at Lerma, parehong nagbebenta ng mga produktong pampaganda, ay pinagbabaril sa kanilang sasakyan noong October 4 ng mga salarin na nakamotorsiklo. Nagtamon ng 6 na tama ng bala si Arvin habang 3 beses na binaril si Lerma. Ang kanilang 6 na taong gulang na anak at ang teenager na pinsan ni Lerma na nasa kotse ay hindi nasaktan. Naniniwala ang mga otoridad na ang motibo sa likod ng pagpatay ay 13 milyon utang sa mag-asawang Lemon. Umupa umano si Lemon ng mga armadong lalaki sa pamamagitan ng isang middleman na nagbabayad ng 900,000 pesos para mapatay ang mag-asawa at para magnakaw ng tseke at 2 mobile phone. Inaresto ng pulisya si Lemon at 6 na iba pang mga sospek noong October 15. Nahaharap sila sa double murder charges at kung mapatunayang nagkasala, maaring makaharap sa reclusion perpetua, 40 taong sentensya sa pagkakakulong at habang buhay na pagbabawal sa panunungkulan sa publiko. Binigyan diin ni PNP Chief Romel Marbel ang kahalagahan ng mabilis na hustisya at sinabing hindi magpapahinga ang pulisya hanggat hindi natatanggap ng mga biktima ng karahasan ng hustisyang nararapat sa kanila. Sana yung 900,000 binawas na lang nila sa utang. Kawawa ang bata, maagang naulila. Akala nila malinis at di mahuhuli ng mga pulis ang kanilang krimen. Kodo sa mga kapulisan na may hawak ng kaso. Ang galing nyo. Di nyo pinatagal ang kaso. Paano ngayon yan? Mas lalo nakakahiya yung nasa loob kayo ng kulungan. At kung itanong kaso nyo, sasabihin nyo na ipinapatay ko mag-asawa na pinagkakautangan ko. Ano po magiging pakiramdam nyo? Paano na po mga anak nyo? At lalong kawawa yung batang inulila ng kanyang mga magulang na ipinapatay nyo. Sana po pinag-isipan muna at humingi ng patnubay ni Lord at hindi sa bugso ng galit. Kawawa mga anak nyo na araw-araw hahanapin mga magulang nila. Life imprisonment ang maging hatol. Doon na siya tatanda at mabubulok. Huwag nang bigyan ng pardon. Hindi na dapat nag-exist yung mga ganyang klase ng tao. Nakakatakot, walang kaluluwa. Sabi nga ng tatay nun na patay, hindi sila tao kaya mag-ingat. May pangbayad sa killer 900,000. Sa utang hindi magbabayad. Siguro naman mapakiusapan kung hulugan nila ang utang. Kasi mukhang may pera naman. Medyo nalakihan na lang siguro ng 13 milyon. Kaya hirap na magbayad ng cash. Kaya naman pinapatay nyo. Pera na kukuha. Pero ang malugmok ka sa kadiliman, mahirap yan.